Pumasa si dating Special Assistant to the President Bongo sa hamon na maghubad ng t-shirt para patunayang wala siyang tattoo na dragon. Kasunod ito ng aligasyon ng isang Bikoy sa kanyang ikatlong video sa social media na nagdadawit kay Go sa illegal na droga. Hindi pa inilalahad ni Bikoy ang pagkakakilanlan niya at hindi rin tiyak kung saan galing ang kanyang mga aligasyon. Nakatutok si Cedric Castillo. Agad ang pangalan niya sa mga dokumento. Sa ikatlong video ng nagpakilalang si alias Bikoy, sinabi nitong tulad ng umano'y tattoo ni dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, mayroon din daw dragon tattoo si dating Special Assistant to the President Bongo na ilang beses na raw niyang nakita ng personal. Ang alegasyon ni Bikoy, may kaugnayan si Go at ang pamilya ni Pangulong Duterte sa illegal drug trade sa bansa. Kanina, tinanggal ni dating Special Assistant to the President Bongo ang kanyang t-shirt at ipinakita ang kanyang likod sa media. Bukod sa ilang marka dulot ng Ventosa Massage, walang nakitang tattoo sa kanyang likod. Klaro ha? Sana matapos na itong storya. Hindi na pinakunan ni Go sa mga kamera ang kanyang harapan, pero nang ipinakita niya ito sa mga miyembro ng media, wala ring tatong nakita. Muling itinanggi ni Go na may kinalaman siya at ang pamilya ni Pangulong Duterte sa bentahan ng droga. Sa isang bagong Facebook post naman ni Pulong sa wikang Bisaya, muli niyang ipinaramdam na wala siyang balak na ipakita ang kanyang tattoo. Tanong niya sa mga humahamon sa kanya, bakit daw hindi magpagawa ng sarili nilang tattoo sa halip na pakialaman ang sa kanya. Ilang taon daw itong ginawa, pinaghirapan, ginastusan, nagpakalasing pa raw siya at pinawisan sa sigaw dahil sa sakit. Tapos gagawin lamang daw na pulutan. Dumipensa rin ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sinabi niyang korte lamang ang makakapag-utos sa nakababatang kapatid na ipakita sa publiko ang tattoo kung meron man. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.